Sa ilalim ng langit na walang bituin, sa gabi ng itim na buwan, isang sanggol ang isinilang sa pusod ng kagubatan. Ang kanyang unang iyak ay naging hudyat ng isang sumpa at isang propesiya. Isang batang isinilang sa dilim na may hatid na liwanag. Siya si Gael, ang anak ng babaylang si Mayumi at mandirigmang si Dato Luntian, isang tagapagtanggol ng bayan ng Banwagan na pinatay ng malupit na raha agdangan. Dalhin mo ang bata at itago siya sa kagubatan. Habol hiningang utos ni Mayumi sa kanyang matapat na kapatid na si Tarsila. Huwag mong hayaan na mahulog siya sa kamay ng raha. Dahil kung siya'y mabuhay, siya ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa sila makatakbo, narinig nila ang malalakas na yabag ng mga kawal. Sinunog ang kanilang nayon at isa-isang pinatay ang mga tumututol sa paghahari ng raha. Nakita ni Mayumi ang anino ng kamatayan. Ngunit bago tuluyang mabuwal, nagbigkas siya ng huling panalangin sa hangin. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Ikaw na nagbabantay sa dilim. Ipagkaloob mo sa kanya ang landas patungo sa liwanag. At parang tugon sa panalangin, isang matinding hangin ang bumalot kay Tarsila at sa sanggol. Isang aninong hindi nila maaninag ang bumalot sa kanila. At sa isang iglap, nawala sila sa paningin ng mga kawal. Sa loob ng kagubatan, lumaki si Gael sa piling ng isang mahiwagang diwata. Si Dayang Laya, isang nilalang ng liwanag na dating tagapangalaga ng Banawagan bago ito nagupo ng kasamaan. Isa kang natatanging nilalang, Gael. Madalas sabihin ng diwata habang tinuturuan siyang makipag-ugnayan sa kalikasan. Hindi ka tulad ng ibang mortal. May dugo kang nag-uugnay sa aming mundo at sa mundo ng mga tao. Habang lumalaki, natuklasan ni Gael ang kanyang natatanging kakayahan. Nakikita niya ang mga engkanto na hindi nakikita ng ibang nilalang. Kayang lumakad ng kanyang anino sa pagitan ng dilim at liwanag. Kaya niyang marinig ang bulong ng hangin at basahin ang lihim ng tubig. Ngunit hindi niya alam ang tunay na dahilan ng kanyang kapangyarihan at ang mas malalim na sumpa na bumabalot sa kanyang tadhana. Minsan, habang naglalakad sa gilid ng isang ilog, nakita niya ang isang pangkat ng mga ngaso mula sa bayan ng Banawagan. Nagtatago siya sa likod ng isang puno, ngunit bigla niyang napansin ang isang babae na umiiyak sa tabi ng isang sugatang tikbalang. Pakawalan niyo siya! Sigaw ng babae sa kanyang mga kasama. Hindi siya halimaw! Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga mangangaso. Hinugot nila ang kanilang sibat upang tapusin ang buhay ng nilalang. At bago niya namalayan, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Wag! Sigaw niya, sabay taas ng kanyang kamay. Isang biglang bugso ng hangin ang lumipad mula sa kanyang palad. At sa isang iglap, naglaho ang lahat ng mga ngaso. Tila nilamon ng sariling anino. Napaatras ang babae. Nakatingin sa kanya nang may takot at pagtataka. Sino ka? Tanong nito. Ako si Gael. Sagot niya. At hindi ako kaaway. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Gael ang isang mortal na tulad niya. Ang babaeng tinulungan niya na iligtas ang sugatang tikbalang. Nakasuot ito ng maringal na kasuotan. Tanda ng isang taong may dugong maharlika. Hindi siya nagkamali. Siya si Amara, ang nag-iisang anak na babae ni Raha Agdangan. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, si Amara ay may pusong nag-aalinlangan sa kalupitang bumabalot sa kanilang bayan. May kapangyarihan kang hindi pangkaraniwan. Wika ni Amara habang tahimik na pinagmamasdan si Gael. Hindi ka tulad ng iba. At hindi mo ba ako pinagkakanulo? Sagot ni Gael.
Hindi ko ipagkakanulo ang isang taong nagligtas sa isang nilalang na dapat ay kaaway ko. Sagot ng prinsesa. Ngunit kung tunay kang hindi kaaway, gusto kong patunayan mo ito. Sa gabay ni Amara, lihim na nakapasok si Gael sa loob ng banawagan. Ang bayan na matagal na niyang naririnig sa kwento ni Dayang Laya. Ngunit ang kanyang nasilayan ay hindi isang bayan ng kasaganaan. Ito ay isang kaharian ng dugo at takot. Sa gitna ng bayan, isang napakalaking estatwa ng isang halimaw ang itinayo sa mismong harap ng palasyo. Araw-araw, isang taong pinaghihinalaang taksil o kaya naman ay sumusuway sa kautusan ng raha ay iniaalay sa dambanang ito. Pinaniniwalaan ng mga mamamayan na ang estatwa ay may kapangyarihang higupin ang kaluluwa ng mga inaalay rito. At ang kapangyarihang ito ay ang nagbibigay ng walang hanggang lakas sa kanilang pinuno. Si Gael ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang bayan na dapat ay kanyang pinagmulan ay nagmistulang isang pugad ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay namumuhay sa ilalim ng pamamahala ng mga itim na alagad. Isang pangkat ng mga mandirigma na may kapangyarihang nagmumula sa batong itim. Isang mahiwagang bato na siya ring pinagmula ng halimaw sa estatwa. Kailangan tong matapos. Bulong ni Gael kay Amara habang nagmamasid sila mula sa isang mataas na tore. Hindi ako maaaring manatiling tahimik lamang. Kung ganon, sagot ni Amara. May isang bagay kang dapat malaman. Sa ilalim ng palasyo, may isang dilim na hindi pa kailanman nasilayan ni Gael. Sa lihim na paglalakbay nila ni Amara, natuklasan nila ang isang tagong piitan. Isang kulungan ng mga nilalang ng engkanto. Naroon ang mga diwata, duwende, at tikbalang na sapilitang ikinadena ng raha at ng kanyang mambabarang. Sa gitna ng piitan, naroon ang isang matandang babaylan. Payat at nakagapo sa isang bakal na hindi matutunaw ng kahit anong salamangka. Ang kanyang balat ay puno ng sugat at ang kanyang mga mata ay pagod ngunit hindi nawawalan ng liwanag. Mayumi. Bulong ni Gael, hindi makapaniwala. Siya ang iyong ina. Wika ni Amara. Hindi na siya makakilos. Sa halos buong buhay niya, inakala niyang patay na ang kanyang ina. Ngunit narito siya ngayon. Buhay, ngunit halatang pinahirapan sa mahabang panahon. Ngunit bago pa man makalapit si Gael, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa piitan. Sinong may lakas ng loob na pumasok sa aking teritoryo? Sa isang kisap mata, ang mga sulo ay namatay at isang nakakapangilabot na halakhak ang pumuno sa buong piitan. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang matangkad na nilalang na may balat na tila bato at may mga matang pula tulad ng nagliliyab na baga. Si Ginoo Itim, ang alagad ng raha at tagapangalaga ng batong itim. Nakakita na naman tayo ng isang taksil. Aniya, tumutok ang titig kay Amara. At sino naman tong batang nagtatangkang lumaban sa kapangyarihang di niya lubos na nauunawaan? Isang hampas ng kanyang kamay ang nagpagalaw sa mismong anino ni Gael. Pilit na hinahatak ito palayo sa kanya. Ano to? Napasigaw si Gael. Nararamdaman ng malamig na pulupot sa kanyang katawan. Hindi mo ba alam? Saad ni Ginoo Itim, nakangising lumalapit. Ikaw ay isang anak ng dilim. Hindi ka lang basta mortal. Hindi ka rin basta engkanto. Ikaw ay isinumpa ng mismong mundong ginagalawan mo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gael ang takot sa sarili niyang anino. Sa loob ng madilim na piitan, ramdam ni Gael ang malamig na bisig ng kanyang sariling anino. Pilit siyang hinihila patungo sa isang puwang na tila wala nang bumabalik.
Parang isang bangungot na hindi niya kayang matauhan. Hindi mo maaaring labanan ang sarili mong kapalaran. Muling wika ni Ginoo Itim. Ang anino mo mismo ang magpapakita ng tunay mong kalikasan. Anak ka ng sumpa, hindi ka isang tagapagligtas. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng anino si Gael, isang matinis na sigaw ang gumising sa kanyang diwa. Gael! Si Amara. Matapang na tumayo sa pagitan niya at ni Ginoo Itim. Sa kanyang mga kamay, isang maliit na anting-anting ang nagniningning sa dilim. Isang gintong palawit na may ukit ng isang diwata na tila umaawit sa liwanag. Kung tunay kang anak ng dilim, bakit ka pa lumalaban? Dagdag ni Amara. Nagising ang isang kakaibang sigla sa loob ni Gael. Naputo lang mahigpit na paghawak ng kanyang anino at isang matinding liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Naramdaman niyang lumuwag ang hawak sa kanyang diwa at sa isang iglap, isang malakas na bugso ng hangin ang humampas sa paligid. Nagliparan ng mga alikabok at nabasag ang mga bakal ng piitan. Imposible! Sigaw ni Ginoo Itim. Umatras habang ang kanyang balat na tila bato ay unti-unting nawawarak sa bawat pagsabog ng liwanag mula kay Gael. Agad niyang nilapitan si Mayumi, ang kanyang inang babaylan na mahina ngunit gising na. Tinulungan niya itong makatayo habang si Amara ay sumabay sa kanila. Kailangan nilang makatakas. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong piitan. Hindi mo maaaring takasan ang tadhana mo, Gael. Ang estatwang halimaw sa itaas ng palasyo ay gumalaw. Mula sa kanyang bibig, isang itim na usok ang lumabas. Bumalot sa buong kaharian. Ang batong itim ay nagising. Habang sila ay tumatakas patungo sa kagubatan, nagsimula namang gumalaw ang mga anino ng bayan. Ang mga kawal ng raha ay hindi lamang ordinaryong mortal. Ang ilan sa kanila ay nilalang na ng dilim. Walang kaluluwang sinusunod ang utos ng batong itim. Dito muling nagsalita si Mayumi. Mahina, ngunit puno ng babala. Gael, may isang bagay kang dapat malaman. Bulong niya habang sila ay tumatakbo. Nagpatuloy siya. Ang batong itim ay hindi simpleng anting-anting. Isa itong pusong isinumpa. Gawa ito mula sa puso ng isang dating diwata. Isang nilalang ng liwanag na isinakripisyo upang bigyan lakas ang unang hari ng Banawagan. Napalingon si Gael. Anong ibig mo sabihin? Lahat ng hari ng Banawagan ay gumagamit ng batong itim upang manatili sa kapangyarihan. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanilang kaluluwa. Kaya ang raha na iyong kinikilala ay hindi na isang ordinaryong mortal. Sa isang iglap, naunawaan ni Gael ang ibig sabihin nito. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa isang tao, kundi sa isang sumpang paulit-ulit na isinasalin sa bawat bagong pinuno. Sa kanilang pagtakas, narating nila ang lihim na kampo ng mga tagapangalaga ng engkanto. Isang grupo ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa anino ng Banawagan. Kasama rito sina Suhay, isang matalinong tikbalang, si Dumakulem, isang madirigmang aswang na tumalikod sa kanyang lahi, at iba pang nilalang na matagal nang inuusig ng raha. Dito, napagkasundoan nila ang isang plano. Kailangan nilang nakawin ng batong itim mula sa palasyo. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang bato ay nakapaloob sa dambana mismo ng halimaw. Ang estatwa na patuloy na lumalakas sa bawat kaluluwang inaalay rito. Kung mababawi natin ang batong itim, mawawala ang kapangyarihan ng aking ama at magigising ang bayan. Sabi ni Amara. Ngunit muling nagsalita si Mayumi. Ang kanyang tinig ay puno ng babala.
Ngunit kung hawakan mo ito, Gael, maaaring ikaw ang susunod na magiging nilalang ng dilim. Tahimik si Gael. Pinag-iisipan ng kanyang kapalaran. Alam niya na wala ng ibang paraan upang mapatumba ang Raha. Mula sa kanilang lihim na kampo, sinimulan nilang buuin ang plano. Kailangan nilang makapasok sa palasyo ng hindi namamalayan. Ngunit may isang problema. Hindi ordinaryong pader ang bumabalot sa dambana ng batong itim. Isa itong harang na nilikha mula sa bakal ng mga nuno sa punso. Paliwanag ni Suhay. Kahit anong salamangka ay hindi kayang lampasan to. Ngunit ngumiti si Gael. Kung ganon, oras na upang gamitin ang aking anino. Sa unang pagkakataon, pinili niyang yakapin ang kanyang kakayahan. Kung siya ay may kakayahang lumakad sa pagitan ng liwanag at dilim, baka ito rin ang susi upang pasukin ang mismong sentro ng kapangyarihan ng kanyang kaaway. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay natatakpan ng ulap, lumakad si Gael patungo sa mismong puso ng kanyang tadhana. Patungo sa palasyo ng kanyang ama. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Gael sa isang burol na tanaw ang palasyo ng Banawagan. Malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ang kanyang dugo ay nag-aalab. Ang batong itim ang susi sa lahat. Kung makukuha niya ito, maaaring bumagsak ang kapangyarihan ng Raha. Ngunit kapalit nito, maaaring matupad ang sumpa sa kanyang katawan. Handa ka na ba? Tanong ni Suhay, ang matalinong tikbalang nakasama niya sa misyon. Hindi. Sagot ni Gael. Pero wala nang atrasan to eh. Sa gabay ng kanyang mga kapanalig, sina Dumacolem, Suhay at ilang tagapangalaga ng engkanto, nakalusot si Gael sa panlabas na bakod ng palasyo. Gumamit siya ng kanyang kakayahan upang pumasok sa loob ng anino ng mga bantay. Dumudula sa dilim na parang isang panaginip. Sa kaloob-looban ng palasyo, natagpuan nila ang dambana ng itim na alamat. Isang madilim na silid kung saan nakalagay ang batong itim sa gitna ng isang altar. Ang estatwa ng dambuhalang halimaw ay naroroon, nakadipa at parang nagmamasid sa kanila. Tandaan mo, bulong ni Dumacolem. Isang maling hakbang lang at gigising ang halimaw na yan. Dahan-dahang lumapit si Gael. Sa paghawak niya sa batong itim, naramdaman niya ang isang malamig na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Para itong may sariling buhay. Umaagos sa kanyang laman. Gael. Isang boses ang narinig niya sa kanyang isipan. Isang pamilyar na tinig, malalim at puno ng lihim. Ikaw ang itinakdang tagapagmana ng dilim. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang kanyang sariling anino. Tumindig ito mula sa sahig, bumuo ng sarili nitong hugis. Isang kopya ni Gael, ngunit mas madilim, mas mabangis. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Suhay. Umatras sa gulat. Ang madilim na kopya ni Gael ay ngumiti. Di mo ba naiintindihan? Ang batong itim ay hindi isang anting-anting, kundi isang peraso ng aking sarili. Ang kanyang anino, ang kanyang madilim na bahagi, ay nagkakalaman. At sa isang kisap mata, isang matinding puwersa ang tumama sa kanilang paligid. Nagising ang estatwang halimaw. Sa isang iglap, lumindol ang buong palasyo. Mula sa mata ng estatwa, isang itim na liwanag ang lumabas. At sa loob ng ilang segundo, ang batong nilalang ay nabuhay. Huli na ang lahat. Bulong ng kanyang anino, nakangisi. Ang sumpa ay nais sa katuparan na. Sumalakay ang halimaw at nagsimula ang isang labanan. Mabilis na naglaho si Suhay sa anyo ng usok. Samantalang si Dumacolem ay sumunggab sa halimaw gamit ang kanyang matatalim na kuko. Ngunit hindi ito sumapat. Ang halimaw ay tila hindi tinatabla ng kahit anong sandata.
Gael, kailangan na nating umalis. Sigaw ni Amara na dumating kasabay ng ilang rebelde mula sa palasyo. Ngunit si Gael ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, nakatitig sa kanyang sariling anino. Kung gusto mong lumaya, sabi ng anino niya, isa lang ang paraan. Yakapin mo ako. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang mga salita ni Mayumi. Kung hawakan mo ang batong itim, maaaring ikaw ang susunod na maging nilalang ng dilim. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, mapapatay ang lahat ng kasama niya. At sa isang desisyon na walang atrasan, hinawakan ni Gael ang batong itim gamit ang dalawang kamay. Sa sandaling lumapat ang kanyang mga palad sa bato, naramdaman niyang hinihigop siya ng sariling anino. Nagbagong anyo ang kanyang balat. Tila nagdilim. Naging mas matibay, ngunit may bahid ng misteryo. Ang kanyang mga mata ay sumilay sa bughaw na apoy. At ang kanyang buhok ay kumaluskos sa hangin na parang usok. Gael? Tanong ni Amara, nag-aalalang lumapit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang katawan. Ang kanyang anino ay ganap nang nahiwalay sa kanya. Sa isang iglap, tumakas ito mula sa silid. Naging isang itim na alapaap na lumusot sa mga dingding ng palasyo. Lumipad ito sa kalangitan at sa isang matinis na halakhak, tuluyang naglaho. Kasabay nito, nagsimulang magiba ang palasyo. Umalis na tayo! Sigaw ni Suhay. Nagtakbuhan sila palabas. Iniwan ang nagigibang dambana. Ngunit habang tumatakas, may isang bagay si Gael na napagtanto. Ang kanyang anino, ang kanyang madilim na bahagi, ay ganap ng malaya. At kung hindi nila ito mahahabol, maaari na mas maging mapanganib ito kesa sa mismong Raha. Mula sa itim na abo na gumuhang dambana ng itim na alamat, isang bagong halimaw ang isinilang, ang anino ni Gael, na ngayon ay isang nilalang na may sariling diwa, sariling kapangyarihan. Hindi na ito bahagi ng kanya, kundi isang madilim na bersyon ng sarili niyang pagkatao. Habang tumatakas si Gael, Amara, Suhay, Dumakolem, at ang iba pang mga rebelde, natanaw nilang lumilipad sa kalangitan ng itim na usok. Ang kanyang anino, tila isang espiritong naglalakbay upang gawing alipin ng lahat ng makakasulubong nito. Ang anino mo, bulong ni Amara, napatingin sa kanya. Oo, sagot ni Gael, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Hindi na to akin. Ngunit bago pa sila makalayo sa palasyo, isang matinding dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong bayan ng Banawagan. Mula sa gitna ng naguguhang palasyo, bumangon ang isang higanteng nilalang. Ang mismong katawan ni Raha Agdangan, ngayon ay isang halimaw na gawa sa itim na bato. Ang balat ay parang pinalamutian ng pira-pirasong batong itim, at ang kanyang mata ay pulang-pula. Tila nagliliyab sa galit. Kayo ang sumira sa aking kaharian. Dagundong ng kanyang tinig. Nanginginig ang buong bayan. Ngunit hindi nyo kailanman maaangkin ang aking kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay. At mula sa lupa, lumitaw ang mga anino ng mga taong pinatay niya. Mga kaluluwang matagal nang naalipin ng batong itim. Lumabas ang mga espiritu mula sa estatwa. Naglalakad na parang mga patay. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Ngunit ang kanilang galit ay wala ring hanggan. Tumakbo na tayo, sigaw ni Suhay. Ngunit hindi umatras si Gael. Hindi ako tatakbo. Sa tulong ng mga tagapangalaga ng engkanto, nagsimula ang huling labanan sa loob ng bayan. Sumalakay ang hukbo ng Banawagan, na ngayon ay nagising mula sa kanilang takot.
Ang mga mortal at engkanto ay nagsanib puwersa laban sa mga alagad ng Raha. Mga nilalang ng anino, mga espiritong hindi matahimik, at ang mismong laman ng batong itim. Habang ang kanyang mga kapanalig ay nakikipaglaban sa hukbo ng Raha, si Gael naman ay humarap sa kanyang pinakamalaking kalaban, ang sarili niyang anino. Ito ay lumitaw mula sa isang gusali na halos gumuho na. Ang anyo nito ay tulad pa rin niya, ngunit mas matangkad, mas matalim ang mga mata, at ang tinig nito ay mas mabigat, parang umaalingaw-ngaw mula sa kaaliliman ng lupa. "Di mo na ako kayang pigilan, Gael," wika ng kanyang anino. "Ako ang tunay mong sarili. Ikaw ang mahina. Ako ang dapat na maging hari ng mundong to." Samantala, sa gitna ng labanan, lumapit si Mayumi, ang ina ni Gael, sa estatwa ng halimaw. Tila may naisip siyang paraan upang tuluyang wakasan ang kapangyarihan ng batong itim. "Ang sumpang ito ay nagmula sa isang nilalang ng liwanag na isinakripisyo noon, at tanging isang nilalang ng liwanag rin ang makakapagtapos nito." Hinugot niya ang kanyang sariling espiritu, isang kapangyarihan ng mga sinaunang Babelan, at itinapat ito sa batong itim. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, sumabog na parang araw sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa tuluyang lumusaw ang batong itim, isang matalim na espadang anino ang lumipad mula sa malayo, at bumuon ito sa dibdib ni Mayumi. Si Ginoo Itim, ang tapat na tagapaglingkod ng Raha, ang may kagagawan. "Ina!" sigaw ni Gael. Kitang-kita ang pagguho ng katawan ng kanyang ina sa harap ng dambana. Ngunit kahit bumagsak na si Mayumi, ang kanyang huling ginawa ay nagbigay ng kahulugan. Ang batong itim ay nagsimulang mabasag, at ang estatwa ng halimaw ay unti-unting bumigay. Nagtagpo ang tingin ni Gael at ng kanyang anino. "Nakita mo na?" wika ng madilim niyang sarili. "Hindi mo kayang iligtas ang lahat. Ikaw ay bahagi ng kadiliman. Yakapin mo ko at tayo ang magiging bagong hari." Ngunit sa halip na lumaban, hinarap ni Gael ang kanyang anino na may kakaibang pag-unawa. "Hindi kita lalabanan," sabi niya, "dahil ikaw ay bahagi ko." Napalunok ang kanyang anino. "Ano?" "Ikaw ang lahat ng galit ko, lahat ng takot ko, lahat ng puot ko. Pero hindi na kita itataboy." At sa isang hakbang, niyakap ni Gael ang kanyang sariling anino. Nangyari ang hindi inaasahan. Ang anino ay biglang lumiwanag, parang abo na hinihipan ng isang hangin. Isang sigaw ng pagkabigo ang narinig mula rito. Ngunit hindi ito isang pagkatalo. Ito ay isang pagpapalaya. At sa huling sandali, ang anino ay unti-unting bumalik sa kanya. Naging isa muli sa kanyang katauhan. Nagising si Gael. Ngayon ay buo na ang kanyang pagkatao. Habang lumiliwanag ang katawan ni Gael, humarap siya sa Raha, na ngayon ay sugatan at halos wala ng lakas. Isang hari na ang bumagsak, at isa pang hari ang kailangang mawala. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumabas mula sa lupa ang mga espiritu ng mga pinarusahan ng batong itim. At sa isang iglap, sinunggaban nila ang Raha. Hinila ito papasok sa mismong estatwang kanyang sinamba. Sa isang nakakakilabot na sigaw, tuluyang nilamon ng sariling kasamaan si Raha Agdangan. At sa wakas, nagiba ang palasyo. Bumagsak ang anino ng kaharian. Ngunit ano ang kapalit? Sa gitna ng tagumpay, napatingin si Gael sa kanyang mga kamay. Nararamdaman niyang hindi na siya isang ordinaryong nilalang. Dahil sa pagsanib niya mula sa kanyang anino, alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa mundo ng mga tao. "Gael," bulong ni Amara, lumapit sa kanya. "Huwag mo kong iiwan." Ngunit ngumiti lamang siya.
Hindi ko hawak ang aking kapalaran, Amara. At habang sumisikat ang araw, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ng dilim, unti-unting naglaho si Gael. Siya ay naging isang anino sa hangin, isang espiritu ng diwata na magbabantay sa bagong mundo ng kanilang binuo. At sa ganitong paraan, natapos ang paghahari ng dilim at nagsimula ang isang bagong alamat. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nagkaroon ng katahimikan sa bayan ng Banawagan. Ang palasyo ay gumuho, ang batong itim ay nawasak, at ang anino ng takot na bumalot sa buong bayan ay napawi na. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang katotohanan ang hindi maikakaila. Si Gael ay nawala. Matapos ang labanan, si Amara ang siyang naging bagong pinuno ng Banawagan. Sa tulong ng mga nalalabing rebelde at mga nilalang ng engkanto, sinimulan niyang itayo muli ang bayan, ngunit sa isang bagong paniniwala. Hindi na natin dapat katakutan ng mga nilalang ng kalikasan. Wika niya sa mga tao sa gitna ng bagong itinatayong bahay ng kapulungan, kung saan hindi lamang ang mga mortal ang kasama, kundi pati na rin ang mga diwata, duwende at iba pang nilalang. Hindi natin sila kaaway. Matagal na silang inapi, tulad natin. Ngayon, panahon na para maghilom ang sugat ng ating kasaysayan. Ngunit kahit pa nagsimula nang magbago ang mundo, isang katanungan ang hindi nawala sa isipan ng lahat. Nasaan na si Gael? Sa loob ng malawak na gubat ng luntian, isang kakaibang sigwa ang bumalot sa kagubatan. Ang mga engkanto ay nagtipon. Ang mga puno ay umuko sa isang hindi maipaliwanag na pwersa. Sa gitna ng kagubatan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa alapaap. Si Gael, nakatayo, ngunit hindi nakatulad ng dati. Ang kanyang balat ay bahagyang lumiliwanag, parang usok na naglalakbay sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga. Hindi mortal, ngunit hindi rin ganap na espiritu. Sa kanyang harapan, lumitaw si Dayang Laya, ang diwata ng gubat na siyang kumupkop sa kanya noon. Hindi ka na maaaring bumalik sa mundo ng tao. Bulong nito. Alam ko. Sagot ni Gael, tinignan ng kanyang mga kamay. Pero hindi ko rin kayang manatili rito habang sila ay nangangailangan pa ng tulong. Ikaw ay isa ng bantay ng dalawang mundo. Wika ni Dayang Laya. Isang nilalang na hindi nabibilang sa liwanag o sa dilim, ngunit maaari kang maging tulay sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, nauunawaan ni Gael ang kanyang tadhana. Hindi na siya isang simpleng mortal. Hindi na rin siya isang engkanto. Siya ay magiging anino ng kalayaan, ang bantay ng balanse sa mundo ng tao at ng mga mahiwaga. Makalipas ang ilang linggo, habang si Amara ay naglalakad sa gilid ng ilog malapit sa palasyo, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Gael? Bulong niya, nakatingala sa langit. At mula sa anino ng mga puno, isang figura ang lumitaw. Isang anino. Hindi solidong laman, ngunit hindi rin ganap na espiritu. Naglakad ito palapit sa kanya. At sa kabila ng lahat, nakilala niya ito. Akala ko ituluyan ka nang nawala. Wika ni Amara na may luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Gael. Akala ko rin. Ngunit hindi mo na ba ako maaaring samahan? Tanong ni Amara, may lungkot pa rin sa tinig. Hindi na tulad ng dati. Ngunit hindi rin tulad ng inaakala mo. Sagot ni Gael. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. At sa isang iglap, nagdikit ang kanilang mga anino. Nagsanib na tila nagsasayaw sa liwanag ng palubog na araw. Kapag may banta sa bayan, lagi lang akong nasa paligid. Kapag may kalaban, ako ang lilim ng bawat puno. Ang huni ng hangin sa gabi,
ang aninong sumusunod sa iyong yapak. At sa isang iglap, nawala siyang muli. Naging isa sa anino ng dapit hapon. Ngunit alam ni Amara na hindi kailanman magiging alipin ng dilim ang Banawagan. Sapagkat sa bawat sulok ng bayan, may isang aninong nagbabantay. Ang anino ng isang bayani. Ang anino ng Diwata. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko. At welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Huwag po sana kayong magsasawang suportahan ng mga kwento ko. Hanggang sa muli, have a nice day po.